So, ayan po mga ka-ML, mga kaligaya. Ayan. So, bali ngayon pong magluluto po ako ng inukoy na kalabasa. Ayan. So, syempre po sa pagluluto po ng inukoy na kalabasa, kailangan po natin ng kalabasa. Ayan. Dahil hindi pa nga po yan luto, hilaw pa, lalagain po muna natin. At yan, meron din po tayong sibuyas, bawang, at itlog. At pati na rin po nitong crispy fry. Ayan, yan po yung ating gagamitin. So, ito pong paggamit ng itlog, optional po yan. Kung gusto nyo pong gumamit. Ito optional din po kasi bali ito po may naman na po ito. May timpla na, pero gusto ko po kasi mas malasa, kaya lalagyan po natin yan. At yun, bali wala pa pong malunggay, kukuha pa po ako. And then mantika, kailangan pa natin ng mantika, so ayan, napakasarap po nito mga kalingap. So kailangan po muna nating lagain ito pong kalabasa para po tawag dito, madali po natin siyang madurog. Pero yung iba po, kinakarudkod po nila. Pero mas matrabaho po kasi yun. Kaya lagain na lang po natin para dudurugin na lang po natin siya. So, let's go mga ka-ML. So, ayan, step 1 po natin ay mag-iinit po tayo ng tubig sa kaserola. At yan, depende nga po sa dami ng lalagay na kalabasa ang tubig po natin. At sunod po, ay ilagay na po natin ang kalabasa para mapakuluan na po at lumambot. At yun, takpan po natin para mabilis pong malaga mga ka-ML, mga kaligaya. At yan. Takpan po muna natin. Step 2 po ay magbati po tayo ng itlog at haluin po natin hanggang sa ayan, mabati po natin ang itlog. Bali, 2 itlog lang po yung aking ginamit dito. Pero depende po yun sa inyo kung ilang itlog po yung gagamitin nyo. Ayan, depende din po sa dami ng kalabasa na ipiprito po natin. Pero ako po mas pinili ko po na 2 lang. At nilagyan ko rin po ng asin. At lalagyan din po natin ito ng bawang, sibuyas. Ayan, at paghalu-haluin lang din po natin. Pati na rin po ng malunggay, mga ka-ML. Ayan, so bali, paghalu-haluin lang po natin habang nilalaga po natin ang kalabasa at habang pinapalambot po natin ang kalabasa. Ayan, haluin lang po natin para mas malasa po. At ilagay na din po natin ang crispy fry. Ayan, atin pong binili. Mas pinili ko pong crispy fry, hindi po harina, para po mas malasa. Ayan, kasi may na po yan, may timpla na rin po yan. Kaya yung paglagay po ng bawang at sibuyas, optional na lang din po yun. Nasa sa inyo na lang din po yung kung gusto nyo pa pong lagyan. Bale, ako po kasi gusto ko po mas malasa, kaya nilagyan ko po. At yan, haluin lang po natin ang haluin hanggang sa yun po, mahalo po natin na maayos ang breading mix na ito. Ayan, at hindi nga po magbuo-buo mga ka-ML, kasi pag hindi po natin to hinalo po ng mabuti, magbubuo-buo po yan. At yun, medyo kahit iprito po natin ay may part pong hilaw ang magiging inukoy na kalabasa. Kaya haluin po nating mabuti. Ayan, lagyan din po natin ng paminta. At yan, malapit na rin pong kumulo ang ating pinapakuluan na kalabasa. At yan nga po, kumulo na po At yan, malambot na mga ka-ML. So, pwede na po natin siyang ahunin or tanggalin po sa mainit na tubig. At ready na po yan na dukdukin or durugin. At yan, malambot na nga po mga kalingap ang kalabasa. So bali, binalatan ko na po siya bago ko po nilaga, para yun, di na po tayo mahirapan na tanggalin po yung balat niya kapag nalaga na. At yun, dudurugin na po natin siya dun po sa pinagsama-sama po nating ingredients kanina. At yun, grabe malambot na nga siya masyado. At yan. So, yan, next po natin is, yan, lagay na po natin dun sa, dito po sa pinaghalo-halo po nating ingredients kanina. Harina, bawang sibuyas, paminta, itlog, malunggay.
Ayan, yan po yung pinaghalo-halo po natin kanina. Nilagyan nga po natin din ng konting asin, mga kalingap. At yan, dudurugin lang po natin siya dito hanggang sa yun, madurog po siya. At maipritos na po natin. Yun po talagang maproseso po ang pagdurog nito. Pero madali na po siyang madurog kasi malambot na at nilaga na po natin siya. At yun nga po. Pag durog na siya, mga kalingap, piprituhin na po natin. Ayan, medyo marami-rami nga po yung ating nilaga po na kalabasa. Kumpara po dun sa mga ingredients na pinaghalo-halo po natin. Kaya ito po, normal lang po na hindi po siya malutong. Kasi nga po, may itlog po ito. Kaya talagang kahit pritusin po natin, hindi po siya lulutong. At masarap naman din po kahit talagang hindi malutong. Kasi po, yun, lasa po siyang fried chicken. Dahil ang nilagay nga natin pong breading is yung crispy fry. Ayan, at kung maamoy nyo nga po ang bango-bango niya, mga kalingap. At yan, sinasalin nga po natin sa malinis na lagayan po. Kasi yun po, di po kasi nagkakasya na dun sa bowl. So, kumbaga po magpalit po tayo ng mas malaki po na pwede po natin pagdurugan ng nilagang kalabasa. Yan, kasi uula na po or natatapon po kasi dun sa naunang bowl na pinaglagyan ko po. So, ayan, durug na po mga kalingap yung kalabasa at napaghalo-halo na po natin ng mga ingredients. Ayan, at yun, ang bango-bango nga po, kung maamoy nyo lang po. So, ngayon, maglagay na po tayo ng mantika sa kawali. At yan, piprituhin na po natin ang ating inihandang kalabasa. Nilagang kalabasa na yun, tinimplahan po natin. At yun, umpisa na po natin ang pag-uukoy, mga ka-ML. Ayan, so, yun po. Nipisan lang po muna natin at liitan lang po muna natin ang paglagay para hindi po siya basta maghiwa-hiwalay. At yun, ang problema nga lang po talaga natin dito pag magluluto po tayo ng ganito, hindi po may iwasan na makimantika po talaga ito, mga kalingap, kasi yun nga po, lalo na po't marami-rami din po tayong gagawin na inukoy, kaya talagang makimantika po yun, saka mas masarap po na na medyo may toasted po siyang kaunti. Ayan, pero maganda nga po kung sa gasol or sa shilin po natin siya lulutuin, kasi makokontrol po natin yung yung apoy kumpara po sa ganito pong kalan. Ayan, so bali ngayon po kasi, ayan, dahil yun nga, kailangan po natin maglaga, dito po ako nagluto sa aming pugon, para yun mas matipid po sa gasol dahil wala na rin pong gasol. Ayan, so ayan, pritusin lang po natin. Medyo may katagalan lang po siyang pritusin, kaya talagang makimantika po ito. At ayan, baligtarin ko na po, at ganito po ang kanyang magiging itsura kapag yun po binaligtad na po natin siya. Ayan. So, ayan, dagdagan ko pa po ng isa para hindi po masayang yung yung mantika. So, habang pinipritos ko nga po siya, mga ka-ML, ayan, try na po nating baligtarin. Ayun. Ayan, yan, kahit ganyang pagka-toasted lang po, okay lang po yan. Normal lang po na malambot po talaga siya kasi nga po nilaga po natin yung kalabasa. Pero yung iba po, ang ginagawa po nila, kinakarod-kod nila yung yung kalabasa, or kumbaga po yung gamit po ng yadyaran. Yan, yung iba po ganun yung ginagawa. Pero ako po kasi mas gusto kong nilalaga kasi mas mabilis. Pag yun po kasing inayadyad, medyo matagal po yun. At yan, mukhang luto na nga to, mga kalingap. Ayan, luto na po ang ating inukoy na kalabasa, at yan, matitikman nyo na po. So, yun nga po, mapapansin nyo po sa aking inukoy na kalabasa na ito, konti lang po yung nakuha po naming malunggay, at yun, wala na po, lagas na po kasi yung malunggay dito, kaya talagang kukunti po yung malunggay nito, pero mas masarap po kapag maraming malunggay. Ayan, luto na nga po, mga ka-ML, mga kaligaya.